For today, pag-usapan natin tong si Peso Loan, an online loan platform na mada-download po sa Google Play Store because rehistrado siya sa SEC. But that doesn't mean na okay siya para sa inyo. May ibang nagsasabi na buo mo siya matatanggap. May ibang nagsasabi na may bawas daw. Ano ba talaga? Kaya guys, sinubukan ko siya ulit ha, para ma-check ko kung kamusta ba si Peso Loan ngayon. Panoorin nyo muna yung video na to para mas makilala nyo siya bago nyo ibigay yung personal information nyo. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and dito nagre-review or sumisilip tayo sa mga loan app para magkaroon kayo ng idea kung ano bang meron dito bago kayo mapasubok. So for today's video, again and again, Peso Loan again. This is already the third video na ginawa ko to kay Peso Loan. So my video is not sponsored. It's based on my personal experience. Third ko na to siyang dinownload para kamustahin kung okay ba siya. And I understand kung bakit yung iba confused. Paiba-iba yung mga opinion na sinishare sa comment section ng mga videos ko. Ako nga dati, yung first ko siyang nasubukan, may kaltas siya. 30% yung ibabawas niya bago mo matanggap yung loan or pagtanggap mo ng loan. Yung first offer niya sa akin was 300 pesos. And then yung second offer niya, nabigla ako guys kasi walang bawas and 10,000 pesos po siya. Ngala, papayaran mo in 7 days. Bigat naman ng 10,000 and during that time, wala ko ibang choice. 10,000 lang yung offer niya. Hindi mo pwedeng babaan yung ilo-loan mo. Kaya dapat pinag-iisipan yung mga ganito. This loan app, si Peso Loan, is under kay Masaganang Buhay. May registration po siya sa SEC, but that doesn't mean na okay siya para sa inyo. Kaya panoorin nyo muna to. Malay nyo, para sa inyo, yung offer is may bawas, baka wala rin. Pero ang importante is nakilala nyo muna siya bago nyo siya i-download. So itong si Peso Loan, mga guys, after ko siyang di-download for the third time, sabi niya, meron daw mga fake na mga version ng platform na kumakalat. So approval daw, get cash with 3 steps. Loan amount, 1,000 to 20,000 pesos. But right now ha, up to 100,000 pesos na daw yung pwede nyong ipahiram. Okay, may expect na kaagad mataas yung offer nyo, especially kung first time. So swerte nga kung ma-offeran kanya ng 10,000 pesos. Baka ma-surprise kayo sa masasabi ko. Let's just keep going. Mga bagay-bagay guys na titingnan niya sa cellphone nyo are stuff like SMS, location, phone and device, calendar, battery capacity, Wi-Fi, installed application. Bawa sobra naman yan. Other information. So, syempre, dapat mag-a-agree ka to kung gusto mong pagpatuloy. And lalabas to. Yung kanyang dashboard na you can borrow up to 100,000. Pero huwag na kayong umasa dun, guys, kung first time nyo. So, magsisimula kayo sa pagbigay ng phone number. I agree, blah, blah, blah. And then, click mo, let's go to continue. And then, magpapadala po siya ng OTP. Pagkatapos ng OTP is magse-set ka ng password. Dapat 6 to 16 letters and numbers. Then click submit. Meron siyang reminder na beware daw of the fake version ng Peso Loan. Basahin nyo yan. Lalabas rin to yung mga individual permissions na gusto nyo hingin sa inyo. And then yun, lalabas naman ulit yung 100,000. But like I said, wag kayong umasa doon. Then get credit limit yung pipindutin nyo to continue. And then magko-collect na siya ng personal information. So, yung level of education, your marital status, your address, and may additional information siyang hihingin, and that will give you a chance to get a higher loan amount way. But it's optional. Other number, tsaka email. And then, just click continue. So, dito, yung next naman, yung 2 out of 4, is yung nature of your work. Leading questions will depend sa kung anong isasagot mo. For example, kung sasabihin mo self-employed ka, then it will proceed to collecting your industry, your monthly income, your pay cycle, and your company phone number. Pero kung sasabihin mo naman, for example, freelance ka, wala na siyang follow-up questions, then you can click submit. Next, hihingi po siya ng emergency contacts. And then, 3 po yung hihingin niya. And there's a little note at the bottom that says emergency contacts can't be filled repeatedly and can't be the same with your own numbers. At piliin nyo wisely kung sino yung ilalagay dito. Hindi pwedeng gagawa-gawa kayo ng kung anong numbers dyan. At dapat kukunin mo dun sa phone book mo. When you are done with that, just click submit. Hihingin niya na yung IDs. Yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID or SSS card, driver's license, PRC, passport, pag-ibig, pwede ring GSIS, National ID, or yung PhilSys mo, Voters ID, Postal ID, tsaka TIN. The question is, worth bang bigyan nyo siya ng mga information na gano'n? Remember that your ID contains your personal information. And dapat nag-iingat tayo kung saan natin pinagsasamit yung mga IDs natin. So, kung gusto nyo pa rin magpatuloy kayo yun, ilalagay mo yung ID number mo.
At saka pipicturean mo yung front and back ng ID mo. Kaya nga guys, dapat nag-iingat tayo. And sa baba, you need to fill that out with your name. Your middle name is optional, and then your last name, date of birth, your gender, and dapat yung information nilalagay mo dito should match kung ano man lumalabas sa ID mo. Yun, 4 steps lang daw, but it's not that simple. Tapos ka na sa apat na to, dyan, just click borrow immediately. And parang kinakalculate niya na kung magkano yung offer niya sa'yo. We're working on your credit limit, yung mga ganon, hintayin nyo lang. Pagtapos na yan, naging 100% na yan, lalabas yung offer niya. Once again, yung in-offer niya sa akin is 10,000 pesos with no option na palitan. 10,000 lang talaga yung offer niya. Hindi ako pwedeng mag-loan ng 1,000, 2,000, 3,000. Pero guys, may nagsasabi na kapag na-offeran ka daw ng 10,000, reject na yun kaagad. So parang sign siya na hindi ka ma-approve. Pero sabi-sabi lang nila yun ha, depende pa rin yun sa system. So yung na-offer sa akin is 10,000 pesos. So dapat pinag-iisipan mo, payable in 7 days. Yung next question mo to, kung kukunin ko yung 10,000, saan ko naman pupulutin yung pambayad kong 10,000 plus interest after 7 days, di ba? Prevention is always better than cure. Malabas na 7 plus 120 days daw siya. But then, yung 10,000 plus interest, kailangan mo nang bayaran or ibalik sa loob ng 7 days. Then, hingi po siya ng withdrawal option. Yung mga withdrawal option, pwedeng bank, pwede ding e-wallet. And then, yung nakakatawa dito, at least yung sa akin yung offer niya is 10,000 yung matatanggap. Be honest to yourself. Kaya ko bang bayaran yung 10,000 plus the interest na 246 and then 163 upon due date? Most of us, I think, 7 days eh. Depende pa sa offer nyo, guys. Lumalaki din yung interest niya. Buo na yung isipan mo, isasubmit mo yung application mo. Sadly, this time guys, hindi ako na-approve. Yun nga lang, with Peso Loan, unlimited try and try and try. Siguro try and try until you die ka dito. Mga nababasa ako na pag 10,000 yung naging offer sa inyo, kadalasan, I'm not saying that it is ganun talaga ha, pero kadalasan pag 10,000, it's a sign na marireject ka daw. Yung iba naman, yung offer is 300 pesos. Tulad ng first na offer sa akin, at hindi mo buo matatanggap yung 300. Yung matatanggap mo is 210 lang kasi ibabawas niya yung service fee. Kaya please take note of your loan agreement bago nyo i-take yung loan. Dun sa summary, makikita nyo dun pa lang kung magbabawas siya o hindi. Now, meron ding iba na na-offer ng 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 120 days. So, we can all conclude na it depends on the system kung ano magiging offer niya sa inyo. And the system will base it on the information that you provide, yung quote-unquote risk assessment niyo sa inyo. Yung bottom line is, bago nyo i-take yung offer niya, dapat pinag-iisipan to ng mabuti. Kasi, for example, 10,000 yung ipapaloan sa'yo, tapos mababayaran mo ba yan sa loob ng 7 days? At yung next question nila, magbabawas ba siya in advance or buo mo bang matatanggap? So, there are so many things to consider bago tayo mag-loan. Dahil registered po siya sa SEC, is because kung sakali ay masyado siyang makulit, kung hindi ka makabayad, pwede mo siyang i-report. Pero meron niya ako nababasa sa comment section na hindi daw siya nang haharas. Sa akin ha, prevention is always better than cure. So, kung hindi kayang ma-meet yung commitment mo sa isang loan app, is mabuting iwas na lang para iwas din problema. Pero guys, who am I to say kung ano yung dapat yung gawin at kung ano yung hindi nyo dapat gawin? Kasi nagpe-present lang naman ako kung ano yung naging experience ko sa isang loan app. Desisyon nyo pa rin yan kung uutang kayo dito o hindi. Yung importante is, nakikilala nyo muna siya ng mabuti, nakikilatis nyo yung isang loan app bago kayo umutang. I hope meron kayo natutunan sa video na to guys at huwag kayong padalos-dalos. Kung meron man kayong gustong isuggest na loan app na silipin, please put it in the comment section below and I'll do my best na silipin yung loan app na yan. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, be sure you're subscribed para hindi kayo mahuli sa mga sinishare ko dito sa channel ko. So that's all for today. I will see you on my next vlog. Bye!